Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napaawang ang bibig ni Flora sa inihayag ni Amado. Ngayon, unti-unting lumilinaw sa kanya kung bakit noong una silang magkita ay nasabi nito na mukhang pamilyar daw si Yarito at kung bakit magaan ang loob ni Yarito. Ito pala ang tunay niyang ama. Ngayon lamang niya napansing pareho sila ng mga mata. Ginagap nito ang kanyang mga kamay. "Patawad, anak." Nangilid na rin ang mga luha niya. Nagkabikig ang kanyang lalamunan kaya hindi niya magawang magsalita. Mali pala ang akala niya noon na wala itong pakialam sa kanya. Matagal na pala siyang hinahanap nito. Sila ng nanay niya. Nagkamali ako nang magdesisyon ako na huwag panagutan si Virgie dahil hindi ko pa kayang bumuhay ng pamilya noon. Ayaw sa kanya ni Papa. Wala naman akong trabaho para buhayin kayo. Si Papa ang humahawak ng aming mga negosyo. Umaasa lang ako noon sa sustento ng mga magulang ko. But after a while, nanaig ang pagmamahal ko sa inyong dalawa, kaya binalikan ko kayo. Pero wala na si Virgie sa dating tirahan niya. Walang makapagsabi sa mga kamag-anak niya kung nasaan na kayo. Halos halughugin ko ang buong Iloilo para lang hanapin kayo. I was devastated. Naantig siguro ang puso ng lolo mo kaya pinilit niyang makabangon ako. Tinuruan niya ako sa mga negosyo namin. Unti-unti na niyang ipinagkatiwala ang mga iyon sa akin. Nang mamatay si Papa, umalis ako ng Iloilo. Napadpad ako rito sa Santa Ines dahil na rin sa negosyo. Sino mag-aakala na dito pa kita makikita? Mabuti na lamang pala ay nakita ko ang larawan ng iyong ina na nahulog sa kama ni Eduardo sa minsang pagbisita ko sa kanya. Hindi ako pinatulog niyon. Ngayon lang ako naglakas loob na harapin ka. Kaya pala nawawala ang larawang iyon ng kanyang ina. Naalala niyang ipinakita niya iyon kay Sir Eduardo habang ikinukwento niya rito ang kanyang ina. Naiwan niya iyon sa silid nang bigla siyang tawagin ni Yaya Bining dahil may phone call siya noon. Sa totoo lang, ay ngayon lang uli niya naalala ang nawawalang larawang iyon ng kanyang ina. Nang ibuka nito ang mga bisig, naglahong bigla ang kimkim na hinanakit niya para dito. Sapat na sa kanya ng mga sandaling iyon ang maikling paliwanag nito para mapatawad niya ito. Nagpakulong siya sa yakap nito at pinalaya sa dibdib nito ang mga luha ng pangungulila sa isang ama. "You will call me Daddy from now on." Anitong dinampi-dampian ng panyo ang basang pisngi niya. "Daddy." Sa wakas ay may matatawag na siyang ama. Mula nang maliit siya ay pinangarap na niya iyon. Na lumitaw ang isang taong matatawag niyang tatay, papa o daddy. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, unti-unti nang lumabo ang kanyang pangarap. Hindi niya inaasahang matutupad pa rin pala iyon. Pawi na ang iyak niya nang dumating si Gino. "Gino, iho, gusto ko sanang isama sa bahay si Flora ngayon," sabi rito ng kanyang ama. "Ihahatid ko rin siya mamaya. Mamaya na tayo mag-usap." Napansin niya ang pagkalito sa mukha ni Gino. Saglit na nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanilang mag-ama bago sumagot. "Kayo po ang bahala, tito." Mansyon din ang bahay na hinintuan ng Mercedes-Benz sedan na sinakyan nilang mag-ama. Nakatirik iyon sa may isang ektaryang solar na katabi ng nag-iisang executive subdivision sa Santa Ines. At dahil malawak ang lote, ay malawak din ang hardin. Well-manicured ang lawn na nalalatagan ng bluegrass. May nakita pa siyang garden swing. Nang bumaba na sila, bago sila pumasok sa main door ay pinigilan niya ang kanyang ama.
Bakit anak? Anito. Mabait po ba ang asawa at mga anak nyo? Natawa ito. Wala akong kasama rito. Hindi ako nagkaasawa, kaya ikaw lang ang anak ko. Hindi niya alam kung ikatutuwa o ikalulungkot iyon. Kahit ngayon pa lang niya nararanasan, alam niya kung gaano kalungkot ang mag-isa. Sa kabilang banda, nakagaan sa loob niya na wala pala siyang stepmother na pakikisamahan. Ipinakilala siya ng daddy niya sa mga katulong. Pagkatapos ay inikot siya nito sa mahahalagang bahagi ng mansyon. Baka raw kasi gabihin na sila ay hindi pa niya nalilibot ang lahat ng sulok ng napakalaking bahay. Natuwa siya sa napakalaking kitchen at sinabi niya rito na iyon ang pinakapaborito niya roon. Talagang sa iyo nga ang kitchen na ito, anak. Mahilig ka bang magluto? Napalingon siya sa nakangiting ama niya. Napakanatural dito na bigkasin at tawagin siyang anak. Hindi na naman niya maiwasang pangiliran ng luha. Naaalarmang niyakap siya nito. Bakit anak? Alam niyo ba na noong unang panahon umaasa ako na makikilala ko pa ang tunay kong ama? Natuto ako ng maraming bagay. Marami akong natutuhang iluto. Lahat halos ng street food ay inilako ko noon sa amin. Hoping na kapag narinig ko nang tawagin ako na anak ng isang lalaki na magpapakilalang siya ang ama ko ay maipagmamalaki niya ako. Of course, bata pa ako noon para umasa sa ganoon kababaw na pangarap. Ginawaran siya nito ng halik sa ulo. Matatagalan siguro na mawala ang guilt ko dahil sa pagkakamali ko noon na wag panagutan ng iyong ina. Nagkaanak ba sila ng asawa niya? Alam niyo na may asawa si nanay? Nagbuga ito ng hangin na tila nasaktan sa kumpirmasyon niya. Nahulaan ko lang nang tanungin mo kanina kung mabait ba ang naging asawa at mga anak ko. Naisip ko, hindi ka mag-aalala sa isang stepmother kung naging mabuti ang pakikitungo sa iyo nang nagpalaki sa iyo. Hindi po ako itinuring na anak ni Tio Simeon. Siya po ang naging asawa ni nanay. Kahit po ang anak niya, hindi rin ako itinuring na kapatid. Sinasaktan ka ba niya? Ang tinig nito ay sa isang hindi magpapatawad sakaling kumpirmahin niya ang hinala nito. Hindi po pisikal. Mahigpit lang siya sa akin. Lahat ng kilos ko, hinahanapan niya ng dahilan para maparusahan ako. Pero kahit po ganun, mabait pa rin ang Diyos sa akin. May best friend at kababata ako sa amin na higit pa sa kapatid ang turing sa akin. Teya po ang pangalan niya. Siya po ang nagturo sa akin ng pag-aalaga sa may sakit. Hindi naman po nursing ang kurso ko. Isa pa, kahit malupit si Tio Simeon, naging dahilan naman iyon para lalo akong magsikap. Ayoko lang na mga pagmamalupit niya kaya umalis ako sa amin. Ginawa kong dahilan ang trabaho sa mga Sandoval. Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa stepfather ko. Hindi ko makakalimutan na halos 20 taon niya akong kinupkop sa bahay niya. Napabuntong hininga ito habang hinahagod-hagod ang kanyang ulo. Sayang, kung malaya pa ngayon si Virgie, mabubuo na sana ang pamilya natin. Mahal niyo pa rin si nanay hanggang ngayon? Wala akong ibang babaeng minahal maliban sa kanya. Muli, magkahalong lungkot at kasiyahan ang nadama niya sa sinabi nito. Natutuwa siyang malaman na mahal pa nito ang nanay niya. Nalulungkot naman siya dahil hindi na mabibigyan ng katuparan ang pagmamahalan ng mga ito. Napakalaki ng bahay na ito. Pag-iiba niya dahil napalungkot niya ang kanyang ama sa paksang nabuksan niya. Kahit kasi walang success ang pagpapahanap ko sa inyong mag-ina noon, malaki pa rin ang pag-asa ko na isang araw ay matatagpuan ko kayo. Para sa inyo sana ang bahay na ito. Sa sinabi nito, batid niyang kakawing na ng lungkot ang kaalamang natupad nga ang pangarap ng kanyang ama na matagpuan siya. Ngunit hindi na nito maisasama roon ang kanyang ina, magkita mang muli ang mga ito. Gusto ko sanang magpaalam ka na kay Gino. Gusto kong dito ko na tumira. Isusunod natin na apelido mo sa akin para maging legal kang tagapagmana ko. Gusto rin niya iyon.
Napakatagal na panahon siyang nawalay sa kanyang ama at dapat lamang na bumawi silang mag-ama sa piling ng isa't isa. Ngunit naisip kaagad niya si Inay Clotty at ang misyon niya sa mansyon ng mga Sandoval. Magpapaalam po ako sa kanya pero hindi pa ngayon. Gusto ko muna sana pong makalakad ang papa niya. Hindi pa rin pala kita makakasamang tumira dito? Tila nais nitong magtampo. Niyakap niya ang isang braso nito. Nasabi ko na kasi naaalagaan ko si Sir Eduardo hanggang sa gumaling siya. Pero hayaan niyo daddy, ganito na lang ang gagawin ko. Magsasabi na ako kay Gino pero hihintayin ko munang makahanap siya ng magiging kapalit ko bago ako umalis doon. Maiintindihan naman siguro siya ni Inay Clotty. Isa pa ay malakas na si Sir Eduardo. Sandaling panahon na lamang at gagaling na ito. Alright, palagi na lang kitang dadalawin doon. But make it soon anak. Marami akong gustong ibigay at gawin para sa iyo. Mangyayari lamang iyon kung magkasama na tayo. Doon na siya pinaghapunan ng daddy niya. Ganado silang mag-ama sa mga iniluto ng kusinera. Alam naman niyang kahit nagkataong hindi masarap ang mga nakahain sa hapag, gaganahan pa rin sila dahil sa euphoria ng kanilang pagkikilalang mag-ama. 7:00 na ng gabi nang makabalik sila sa mansyon ng mga Sandoval. Formal ang mukha ni Gino nang salubungin sila nito. Tiningnan lamang siya nito at pagkatapos ay niyaya nito ang kanyang ama sa living room. Tumuloy muna siya sa study room. Gising si Sir Eduardo. Ngumiti ito nang makita siya. Palitan na po natin kayo ng fresh diapers po. Aniya rito. Malapit na itong kumain. Nililinis na muna niya ito bago iyon upang makatulog man ito ay hindi na ito maabala pa. Pinihisa na rin niya ng damit pantulog. May oras pa bago ito kumain kaya nagkwento muna siya rito. Mamimiss ko po kayo. Kaya lang po, kailangan ko nang umalis dito. Pinauuwi na po kasi ako ng tatay ko. Magsasabi nga po ako mamaya kay Gino. Pero hindi ko naman po kayo agad iiwan. Hihintayin ko muna po ang magiging kapalit ko kung sakali. Total naman po, malakas na kayo. Hindi ko man masunod ay pinangako ko kay Inay Clotty na aalagaan ko kayo hanggang sa gumaling kayo. Madalas ko na lang po kayong dadalawin para may maibalita naman ako sa kanya. Gusto ko makita Clotty. Kaya nga po magpagaling kayo. Naghihintay lang po siya sa inyo. Hindi po siya nakalimot kahit minsan. Madalas nga niyang ikwento sa akin ang love story ninyong dalawa. Nahinto lamang ang kwentuhan nila nang pakainin na niya ito. Nang ilabas niya ang mga ginamit sa pagpapakain dito, ay nag-aabang na si Gino sa labas ng study room. Madilim ang mukha nito at pumipitik ang mga kalamnan sa magkabilang panga nito. Tapusin mo kung ano man ang gagawin mo. Mag-uusap tayo pagkatapos. Hihintayin kita sa kwarto mo. Hindi pa siya nakakasagot ay binirahan na siya nito ng alis. Ano na naman kaya ang problema nito at bumalik na naman ang dark mood nito? Minadali niya ang paglilinis ng mga gamit sa pagpapakain sa ama nito at nagtuloy na sa kanyang silid. Nadatnan niyang nakaupo sa stool ng dresser si Gino. Kasing dilim pa rin ang gabi ang mukha. Nasa kandungan nito ang tungkod. Naupo naman siya sa gilid ng kama katapat nito. Simulan mo na kung ano man ang sasabihin mo sa akin. Anito. Napakunot noo siya. Ito ang nagsabing may pag-uusapan sila. Pero bakit siya ang tinatanong nito? Say it. May sasabihin ka, hindi ba? Pero, bakit hindi mo masabi ngayon? Ang sabi mo kay Papa kanina magsasabi ka na sa akin, so say it. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Narinig dito ang pag-uusap nila ng ama nito. Pinauuwi ka na kamo ng tatay mo kaya kailangan mo nang umalis. Anitong may himig na ng pang-uuyam. Ang sabi mo sa akin noon, hindi mo alam kung nasan ang tunay mong ama at stepfather lang ang mayroon ka. Alin ba talaga ang totoo?
hindi niya magawang magsalita sa pagkabigla. Ang akala ko, ang pagpapanggap mo lamang bilang nurse ang inilihim mo sa akin. Napatawad kita roon dahil napatunayan ko na mahusay ka namang mag-alaga. Pero sorpresa ng mga sorpresa, marami ka pa palang itinatago sa akin. Dapat ay nagduda na ako nang una tayong magkita. Nanlilimahid ka noon. Malayo sa hitsura ng isang totoong nurse. Pero dahil sa rekomendasyon ni Mang Ramon, hindi ko kinwestiyon ang hitsura mo noon sa hitsura mo ng una kang tumungtong dito. Ang totoo, alam ko namang peke ang mga papeles na ibinigay niyo ni Mang Ramon sa akin. Hindi na lamang ako nag-react dahil alam ko na hindi niya ipapahamak si Papa. Nagkamali ako. Dapat pala ay inusisa kita. Hindi na sana tayo umabot pa sa ganito. And take note, si Tito Amado na nakilala kong walang hilig sa babae, ngayon ay nagkaka-interes na rin sa iyo. At base sa mga narinig kong sinabi mo kanina, premeditated ang pagpasok mo bilang nurse ni Papa. Kilala mo na pala siya noon pa. At sino si Clotty? Nasaan siya? Ano ang alam mo sa kanila ni Papa? Gusto niyang ginawin sa kalamigan ng pagtrato nito ngayon sa kanya sa kabila na nagbabaga sa galit ng mga mata nito. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang tungkol kay Inay Clotty kung nasaan siya. Ang papa mo ang higit na may karapatang magsabi sa iyo kung sino ito sa buhay niya. Huwag ka lang sanang magpadalos-dalos. Ayaw nating matrigger ang panibagong stroke sa kanya. Nagbuga ito ng hangin na tila pikang-pika. At si Tito Amado, sa kanya ka ba makikisama kapag umalis ka rito? Oo, pero nahinto siya nang biglang umahon ito mula sa kinauupuan at inisang hakbang lang ang kinaroroonan niya. Dahil doon ay humagi sa sahig ang tungkod nito. Ngunit dahil siguro sa galit ay nawala ang pag-ika sa hakbang nito. Marahas siyang hinila nito hanggang mapasadlak siya sa katawan nito. Mabilis na ipinulupot nito ang tila bakal na mga bisig nito sa katawan niya. Kaya ba hindi ka makapayag sa proposal ko ay dahil nag-aabang ka pa ng mas matabang isda? At napakabilis ha? Napapayag ka kaagad niya na makisama sa kanya. Nag-uumapaw pa rin ang pang-uuyam sa mukha at salita nito. Parang amo mo na lang si Tito Amado pero hindi bali na. Napakayaman naman niya, hindi ba? Mayaman din naman ako. At mas mapaliligaya kita kaysa sa kanya. Magbubuhay rin na ka sa piling ko. Maibibigay ko pa ang pangangailangan ng katawan mo. Tura nito sa nanghihibong boses. Sumungaw kaagad ang luha sa mga mata niya. Ngunit hindi nito marahil napansin iyon. Sinibasib na nito ng halik ang mga labi niya. Mapagparusa ang paraan ng halik nito. Nagpilit siyang makawala ngunit napakalakas nito. Napaiyak na lamang siya. Huminto lamang ito sa paghalik sa kanya nang tila maramdaman nito na nababasa na ito sa mga luha niya. Kung ito man ang kabayaran sa mga paglilihim ko sa iyo, sige, magpakasawa ka pa. Aniya habang hilam sa luha ang mga mata. Pero sa lahat ng mga tinanggap kong insulto, panlalait at pambabastos mula sa iyo, siguro naman ay bayad na ako. Parang bigla itong natauhan. Dagli siyang binitiwan nito. Pinulot ang tungkod at walang salitang lumabas ng silid. Nanlulumong hinagilap niya ang kanyang maleta. Nang gabi ring iyon ay nilisan niya ang mansyon ng mga Sandoval. Napatayo si Flora nang pumasok sa sala ni Natea ang kanyang ina. Kanina pa siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Ito ang sumundo sa nanay niya para magkita sila roon. Ayaw pa kasi niyang magpakita sa tiyo Simeon niya. Umiiwas lamang siya sa komplikasyong lilikhain niyon. Nangilid kaagad ang mga luha ng nanay niya nang makita siya. Sinalubong niya ito ng yakap. "Kumusta ka na anak?" Anito nang magkalas sila. "Tumaba ka at lalo pang gumanda." Nakangiting sabi nito. "Mabubuti po ang natirahan ko, nanay. Kayo, kumusta na? Minamaltrato pa rin ba kayo ni Tiyo Simeon?" Lumungkot ang ngiti nito. Paiwas ang sagot. "Mula nang umalis ka, marami sa mga dati mong suki ang naghahanap sa'yo." Hindi niya pinansin ang sinabi nito.
Tinitigan niya ito ng mabuti bago sabihin ang dala niyang balita. Nagkita na kami ni Amado Gallego, nanay. Umawang ang bibig nito. Ang nangingilid na mga luha nito ay nagsimula ng pumatak. Iniwan niya tayo noong panahon na kailangan natin siya. Anong karapatan niyang magpakita sa iyo ngayon? Matagal na siyang nagsisi sa ginawa niyang iyon. Isinalaysay niya rito ang lahat ng mga sinabi sa kanya ng kanyang ama. At doon ka natitira sa bahay niya? Opo, nanay. Nasa kanya na ako ngayon. Naglihis ito ng tingin. Hindi kita masisisi. Hindi ko na ibigay sa iyo ang buhay na makakaya niyang ibigay. Mali, nanay. Gusto ko lang ng kapanatagan ng isip kaya ako pipisan sa kanya. Kung naging maganda ang pagtrato sa akin ni Tio Simeon, hindi ko aalis sa piling ninyo. Sumuga lang naman ako para na rin sa kapakanan mo, kaya ako nagpakasal sa Tio Simeon mo. Sinalo niya ang responsibilidad sa atin ng tunay mong ama. Hindi niyo siya minahal? Tanong niyang hindi makapaniwala. Iisang lalaki lamang ang minahal ko. Alam iyon ni Simeon kaya hindi ko siya masisi sa pagmamaltrato niya sa atin. Pero sinaktan ng husto ng ama mo ang damdamin ko. Maaari kayong humiwalay kay Tio Simeon at sumama na sa amin ni Daddy. Sa mga mata ng Diyos at sa mga mata ng tao, kasal ako sa Tio Simeon mo. Pero pwede ninyong ipaanal ang kasal niyo sa kanya. May matibay kayong grounds para gawin iyon. Lalong lumungkot ang naging tawa nito. Hindi na, anak. Ang mahalaga lang sa akin ngayon ay malaman na magiging mabuti ang kalagayan mo. Paano kayo? Magtitiis na lamang ba kayo sa kalupitan ni Tio Simeon habang buhay? Anak, napag-usapan na natin ito noon. Hayaan mo na lang ako. Hangad ko ang kabutihan at kaligayahan mo sa piling ni Amado. Dalaw-dalawin mo na lang ako rito. Nayakap niya uli ito. Alam niyo ba, nanay? Ang sabi sa akin ni Daddy, kayo lang daw ang minahal niyang babae. Pinangiliran na naman ito ng mga luha, ngunit alam niyang sinisikap nitong huwag pumatak ang mga iyon. Nang makaalis na ito, ay tinabihan siya ni Thea. Maayos na ang family life mo. I mean, medyo maayos pala. Paano naman ang love life mo? Malungkot na napangiti siya sa sinabi nito. Wala siyang inilihim dito. Lahat na nangyari sa kanya sa mansyon ng mga Sandoval ay ikinuwento niya rito. Makaka-recover din ako, Thea. Pagbibigay assurance niya rito. Pero kung sinubukan ni Gino na tawagan ka ng ilang beses, baka nga mahal ka talaga niya. Tinawagan nga siya ni Gino sa bahay ng daddy niya, ngunit hindi niya ito sinasagot. Nakipagkita na siya sa akin noong isang araw. At napahinga siya. Hanggang maaari sana ay ayaw na niyang maalala pa ang mga sinabi ni Gino sa kanya. It's hopeless, Thea. Hindi na talaga kami magkakaunawaan ni Gino. Bakit naman? Lalo lang niya akong sinaktan sa mga sinabi niya. Nangilid na ang mga luha niya. Napayakap na lamang siya rito at dito ibinuhos ang mapapait na luha ng kabiguan ng unang pag-ibig niya. Gusto kitang makausap, Gino. Napalingon siya sa kanyang ama. Umunat siya mula sa pagkakasandal sa malaking puno na nasa likod bahay nila. Malakas na ito at nakakalakad na gamit ang tungkod. Mabagal, ngunit hindi na ito gaanong bulol magsalita ngayon. Siya man, sa tulong ng therapy ay hindi na paikang maglakad. Hindi na siya gumagamit ng tungkod. 6 na buwan na ang nakararaan mula nang umalis dito si Flora. Dahil na rin sa takot sa babala nito, hindi na niya inusisa pa ang kanyang ama tungkol sa narinig niyang pinag-uusapan nito at ni Flora noon. Makailang ulit niyang tinawagan ang dalaga sa bahay ni Tito Amado, ngunit ayaw siyang kausapin nito. Pinuntahan na rin niya ito noon. Hinarap naman siya nito, subalit nang sabihin niyang iwan na nito si Tito Amado at sa kanya na lamang ito makisama,
ay ipinagtabuyan siya nito. Ayaw na raw siya nitong makita kahit kailan. Ilang beses na rin siyang nag-attempt na kausapin si Tito Amado tungkol kay Flora, ngunit bukod sa pagdadalang hiya ay hindi rin iyon maatim ng kanyang pride. Doon tayo sa garden, wika ng papa niya at nagpauna ng maglakad. Hanggang maaari sana ay ayaw niyang nagagawi sa lugar na iyon. Naaalala lamang niya si Flora. Marami silang pagtatalo, pagbibiruan at paglalambingan na naganap sa lugar na iyon. Sumunod na lamang siya sa kanyang ama kaysa makipagtalo pa. Gusto kong ipagtapat sa'yo ang tungkol sa lihim namin ng mama mo. Napukaw niyon ang interes niya. Nang mga sumunod na sandali ay nakinig lamang siya sa pagsasalaysay nito. Gulat na gulat siya matapos marinig ang mga ipinagtapat ng kanyang ama. Hindi pala legal na kasal ito sa kanyang ina. May iba raw itong asawa. Tutol daw ang lolo Elpidio niya sa napangasawa nito, kaya nagplano ito at ang lolo niya sa mother's side upang tuluyang mapaglayo ang dalawa. Dahil may lihim na pagmamahal ang ina niya sa papa nito, madali raw napapayag ito at naisagawa ang plano. Planong bandang huli ay siya ang ibinunga. Nang mabuntis daw ang kanyang mama, pinilit daw ng kanyang mga lolo na pakisamahan ng kanyang papa ang mama niya. Si Clotty ang tunay kong asawa at sa ginawa ni na papa natakot ako na sirain nila ang buhay ni Clotty. Kayang gawin yon ni papa. Kahit ang ipa patay si Clotty ay magagawa niya. Kaya nagtagumpay silang paglayuin kami. Ayon pa sa papa niya, kaya raw galit na galit ang mama niya bago sila na aksidente nito ay dahil nakikipaghiwalay na rito ang papa niya. Hinintay lamang daw ng papa niya na mamatay ang makapangyarihan niyang si Lolo Elpidio bago ito nagpasya ng ganoon. Ngayon, wala na ang mama mo, wala na rin si papa para pigilan ako. Gusto kong iuwi na rito si Clotty. Napabuntong hininga siya. Matanda na ito at kasalukuyan pa rin nagpapagaling sa sakit. Ilan na lamang ba ang panahon na ilalagi nito sa mundo? Matagal na itong nagtiis at si Clotty, sino siya para tutulan ang kaligayahan nito? At least, nasagot na ang mga tanong ko noon. Gawin ninyo ang inaakala ninyong dapat, Papa. Wala kayong maririnig na pagtutol sa akin. Salamat, Iho. Hindi nga naglipat linggo ay sinunduan ng papa niya si Clotty. Kasama na nilang tumira ito sa mansyon. Medyo ilag nga lamang ito sa kanya. Hindi siya voluntaryong nilalapitan nito o kinakausap. Nangyayari lamang nakausapin siya nito kapag nasa paligid ang papa niya. Ngunit sa tingin niya ay mabait naman ito. Kakaiba ang naging sigla ng papa niya mula nang pumisan sa kanila si Clotty. Bagay na hindi nalingid kay Yaya Bining. Ngayon ko lang nakitang ganyan kaligaya ang papa mo. Sabi nito sa kanya isang umaga habang pinanonood nilang naglalakad sa hardin ang papa niya at si Clotty. Magkahawak kamay pa ang mga ito. Tama kayo, Yaya. Hindi ko nakita ang kakaibang kislap sa mga mata ni Papa noong nabubuhay pa si Mama. At mas lumakas siya ngayon. Ang nagagawa nga naman ng pag-ibig. Alam niyo ba ang tungkol kay Tita Clotty noon, Yaya? Walang nalilihim sa akin sa mga pangyayari dito sa mansyon. Pero nanatili akong tahimik sa mga bagay na hindi ako ang sangkot. Total naman ay may paraan ang Diyos para iayos ang mga dapat iayos. Kaya ba ayaw ninyong mag-comment sa mga naging girlfriends ko dati? Bueno,
Tungkol sa mga nobya mo, ang masasabi ko lang ay piliin mo kung sino ang itinitibok ng puso mo. Pagkasabi niyon ay iniwan na siya nito. Napapailing na itinoon na lamang niya sa ama at madrasta ang tingin. Kahit kailan talaga ay hindi siya makakuha ng konkretong sagot kay Yaya Bining. Isang araw ay nagulat na lamang siya nang lapitan siya ni Clotty. May dala itong isang pumpon na mga yellow roses. Nakangiti ito sa kanya. Alam mo, iho, paborito ko ang mga bulaklak na ito. Ang mga ito ang madalas na ibigay sa akin ng papa mo noon. Naikukwento ko kay Flora kaya noong minsan, nakipag-agawan pa yata siya sa pagbili ng mga ito sa iyo. Kilala nga pala ninyo si Flora. Oo, ang pobreng si Flora. Natutuwa ako pero naaawa rin ako sa kanya, alam mo ba? Bakit naman ho? Dahil kung kailan nakilala na niya ang tunay niyang ama, saka naman nawala sa kanya ang lalaking mahal niya. Naguluhan siya sa tinura nito. Pero doon siya nakatira sa mansyon ni Tito Amado ngayon. Ano naman ang nakapagtataka roon? Dapat lang na doon siya tumira dahil si Amado ang ama niya. Napanganga siya rito. Sige iho, ilalagay ko pa sa florera ang mga ito. Bago ito tuluyang makalayo ay napigilan na niya ito. Ang ibig ninyong sabihin, hindi niya lover si Tito Amado? Hindi ko na kailangan sagutin yan. Pagmasdan mo lang silang dalawa at makikita mo ang nagdudumilat na katotohanan. Saka pa lamang niya naisip na magkamukha nga pala sina Tito Amado at Flora. Kung posible lamang natadyakan niya ang sarili ay ginawa na niya. Naglalakad si Flora patungo sa kinahihimpilan ng kotseng ibinigay sa kanya ng kanyang ama nang may isang estudyanteng tumawag sa kanya. Marunong na siyang magmaneho. Ipina-enroll siya ng kanyang ama sa isang driving school sa unang buwan niya sa mansyon. Nang muling magbukas ang klase, ay ipinakuha na nito sa kanya ang natitira pang 10 units na naiwan niya sa kolehiyo. 3 buwan na lamang at matatapos na siya. Nilingon niya ang tumatawag sa kanya. Iniaabot nito sa kanya ang isang pumpon ng mga white roses. May nagpapabigay sa'yo, anito. Sino? Nagtatakang tanong niya. Matangkad na lalaki, sumakay sa itim na Volvo. Gino? Sige, salamat. Binasa kaagad niya ang card na kasama ng mga bulaklak. Walang nakalagay roon kundi I'm sorry. Napailing siya. Ayaw na niyang umasa. Matagal na itong huminto sa pangungulit sa kanya. Nasabi na rin niya rito na ayaw na niya itong makita pa. Isang linggong araw-araw siyang may natatanggap na mga puting bulaklak. Tinutokso na tuloy siya ng kanyang ama. Mukha raw masigasig ang secret admirer niya. Linggo ng hapon nang tawagin siya ng maid nila at sabihin nitong may naghahanap daw sa kanya. Naroon daw sa garden swing. Si Thea ang inaasahan niyang bibisita sa kanya dahil doon sila madalas magkwentuhan kapag dumadalaw ito sa kanya. Ngunit ang matangkad na bulto ni Gino ang nakita niyang naghihintay sa tabi ng swing. Pinanginigan siya ng mga tuhod nang magtama ang kanilang mga mata. Mabagal na lumapit siya rito. Sinalubong naman siya nito. Anong proposal naman kaya ang dala mo ngayon? Aayain mo na naman ba akong makipag-live-in sa'yo? Ipipilit mo na naman bang lover ko si Daddy? Hindi niya itinago ang hinanakit dito sa mga salita niya. No, of course not. Ipinamulsa nito ang mga kamay at medyo tumungo. Alam ko na ngayon ang mga pagkakamali ko. Ang laki kong gago. Nadala ako ng selos kay Tito Amado sa pag-aakalang lover mo siya. Muli itong tumunghay sa kanya. Nang kausapin kita roon, nakita ko ang karangyaan na ibinihis niya sa iyo. Ang akala ko, ipinagpalit mo ang pagmamahal mo sa akin sa kayamanan niya. So I hit out. Sinaktan ko rin ang kalooban mo sa pagsasabing iwan mo siya at sa akin ka na makipag-live-in. Kay Tita Clotty ko lang nalaman na siya pala ang tunay mong ama. Nakailan mo lang siya nakilala. Ang sama-sama ng loob ko nang sabihin mo sa akin ang masasakit na salitang yon.
Alam kong walang kapatawaran ang mga nasabi at nagawa ko sa'yo. Anito, mukhang sising-sisi. Pero, pwede ba akong maging exception? Hindi niya magawang tumugon. Nagkabikig ang kanyang lalamunan. Wala siyang ibang magawa kundi tingnan lamang ito. Wala na ang tungkod nito ngayon. Maayos na rin ang paglakad nito na parang hindi ito nagkaroon ng injury noon. Kahit ilang buwan o ilang taon ang dapat kong pagbayaran bago mo ako mapatawad, sabihin mo lang, handa akong maghintay, mapatawad mo lang ako. Purong sinseridad ang nasa mga mata nito nang sabihin iyon. Iniisip pa lamang niya ang depensang ihaharang niya sa pagitan nila ay nalusaw na iyon. At kung patawarin na kita ngayon, ano naman ang susunod mong gagawin? Depende sa iyo kung ano ang papayagan mo. Humakbang siya patungo sa garden swing. Sumunod naman ito. Halos magkasabay silang naupo roon. Baka saktan mo na naman ako. Aniya. Umaray ka lang. Sinisiguro ko sa iyo na nagsisimula ka pa lang ay hihinto na ako. Mag-iisip at aalamin ang punot dulo. Flora, I've learned my lessons the hard way. Dahil sa pagsiselos, pagdududa at kawalan ko ng tiwala sa iyo, nagdusa ako ng husto sa loob ng mahigit 6 na buwan. Ayoko nang maulit yon. Hindi ako nangangako lang. Gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako. I'm sorry, Flora. I'm really truly sorry sa lahat ng pambabastos, pagbibintang at pananakit ko ng damdamin mo. Mukha namang sinsero ito sa mga sinasabi. At dahil talaga yatang hindi niya kayang tiisin ang lalaking ito, kapag ganoon nakalala ang pagtitika ay pinatawad na niya ito. Alright, I forgive you. Salamat. Anitong maluha-luha. Gumalaw ang mga kamay nito na tila hahawakan siya, ngunit hindi pa man iyon nakakalapit ay binawi rin kaagad nito iyon. Thank you so much. Pwede ba akong dumalaw uli sa iyo bukas? Muntik na siyang matawa. Kung ito ang dating Gino na kilala niya, tiyak na nayapos na siya nito at nahalikan. Gusto niyang ma-enjoy ang bagong Gino na ito. Tila ingat na ingat ito ngayon na makahanap siya na ikakagalit dito. Nagkasya na lamang ito sa pangungumusta sa kanya. Ilang saglit pa at nagpapalitan na sila ng mga balita tungkol sa kanila sa nakalipas na 6 na buwan. Nakaalis si Gino na hindi man lang nito nasagi kahit ang dulo ng daliri niya. Nang sumunod na mga araw ay hindi ito huminto sa pagdalaw sa kanya. Lagi itong may dalang bulaklak at kung ano-ano. Isang buwan yata itong ganoon lang ng ganoon. Hanggang isang araw ay magulat siya sa hiningi nito. Can I hold your hand? Anitong medyo nag-aalangan pa. May bahagyang takot na masasalamin sa mga mata nito. Hindi niya alam kung ano ang drama ng lalaking ito. Hindi lamang hawak sa kamay ang nagawa nito sa kanya noon and he did not even bother to ask permission. Bakit nang bumalik ito sa kanya ay bigla yatang naging sinauna? Tahimik na iniabot niya ang kamay niya rito. Ngunit hindi lamang nito hinawakan iyon. May sinuot itong singsing sa daliri niya. Isang diamond engagement ring. Now, Flora, walang pretenses, walang takot at wala ring mga sekreto. Kasama ng buong ako, ng kahinaan at kalakasan ko. Will you marry me? Isang mabagal na sandali muna ang pinaraan niya bago niya nagawang tumugon. Bakit gusto mo akong pakasalan? Mahal kita. Anitong may desperasyon sa boses. Nasa sa iyo kung paniniwalaan mo ako o hindi. Pero ayokong tumulad kina Papa at Tita Clotty. Ayokong maubos ang panahon ko nang hindi nakakasama ang mahal ko. Ayoko nang maging miserable gaya noong umalis ka sa amin. That's why I had to try and win you back. Gaya mo rin ako. Usal niya na tumitig din dito. Ayokong matulad kay nanay at daddy. Ayokong palampasin ang pagkakataon at mawala ka na naman. I accept it. I'll marry you. Sa isang iglap ay nagawa nitong ikulong siya ng yakap at likumin ang kanyang bibig sa isang makapugto hiningang halik.
Lahat ng pananabik na naipon sa loob ng 7 buwan ay pinawala nito sa halik na iyon. Oh Flora, thank you. I love you. It may not be the greatest kind. It may not be the kind that can move mountains. But I know in my heart and mind that I love you. I truly deeply love you. Sabi nito nang sa wakas ay magawang kumala sa halik. I love you too. Hinayaan muna ni Gino na makagraduate siya bago sila nagpakasal. Tuwang-tuwa ang mag-asawang Eduardo at Clotty, gayon din sina Yaya Bining, Mang Ramon at Thea. Reluctant man ang daddy niya na payagan siyang magpakasal. Sa bandang huli ay napapayag din nila ito. Nangako na lamang silang mag-asawa na madalas nila itong dadalawin. Batid niyang maligaya ang nanay niya para sa kanya. Ngunit hindi na yata maaalis pa ang perpetual na lungkot sa mga mata nito. 5 buwan pagkatapos nilang maikasal ni Gino, nabalitaan na lamang nila na namatay sa isang vehicular accident si Tio Simeon. Kahit paano ay nalungkot siya sa nangyari. Sa kabila ng kalupitan nito, matagal na panahon din na ibinahagi siya nito sa pamilya nito. Ngunit kasabay sa pagtatabo ng hukay dito, ay ang pagbangon ng panibagong pag-asa sa dibdib niya para sa kanyang ina at tunay na ama. Maaaring hindi pa ngayon, ngunit natitiyak niyang liligaya rin ang mga magulang niya sa malapit na hinaharap. Sabi nga ng salmista, "Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass." Sa tinagal-tagal ng pananalangin ng daddy niya, dininig din ng langit ang dasal nito. At dahil na rin siguro sa pagiging martir ng nanay niya, sa wakas, pagkatapos ng 1 taon, ay nakamtan nito ang happy ever after kasama ang kanilang buong pamilya. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.